Paano kung ang mismong mga kasamahan mo sa trabaho, sila pa yung nananawagan na tanggalin ka sa pwesto? Ngayong araw, sisilipin natin ang isang artikulo na naglalatag ng matinding kaso para patalsikin ang isang kongresista at ang panawagang to nanggaling mismo sa loob ng kongreso. Tara, himay natin to. Grabe, pasabog agad, no? Ang mambabatas na tinutukoy, binansagan daw na walking symbol of everything wrong. Hindi lang to simpleng kritisismo ha, para sa source, isa itong deklarasyon. Sinasabi nila na yung issue dito ay hindi lang personal, kundi sumasalamin sa problema ng buong institusyon. At dito na pumapasok yung malaking tanong. Ano ba talaga ang ginawa niya para ang mismong mga kaalyado niya, yung mga kasamahan niya sa Kamara, ay tumalikod at hilingin pa ang pagpapatalsik sa kanya? Yan ang aalamin natin. Okay, sa unang bahagi, linilinaw ng source na hindi lang ito tungkol sa iisang tao. Itinuturing nila itong isang moral test para sa buong Kongreso. Sinasabi na yung magiging desisyon nila sa kasong ito ay magpapakita kung gaano katatag ang integridad ng institusyon. So, haharapin ba nila ang hamon o iiwasan? Ayan, walang paligoy-ligoy. Ang mismong subtitle ng source, klaro na, 'di ba? Isang deklarasyon ng giyera, kumbaga. At ito mismo ang sentro ng argumentong susuriin natin, isang panawagan para sa pinakamabigat na parusa. Ngayon, isa-isahin natin ang mga akusasyon. Ano-ano nga ba itong mga kasalanan na diumanong ginawa ni Representative Kiko Barzaga ayon mismo sa artikulo? Ito na, pakinggan niyo to. Hindi biro ang listahan. Ito yung mga formal na reklamong isinampa ng dati niyang partido, ang NUP, sa House Ethics Committee, mula sa sedisyon, moral turpitude, mabigat na salita yan na pwedeng sumira sa kahit sinong opisyal. At kung akala nyo seryoso na, may idinagdag pang isang insidente ang source. Hindi raw siya sumupot sa isang ethics hearing. Ang dahilan? Computer games. Para sa source, ito raw ang pinakamatinding patunay ng pagwawalang bahala niya sa kanyang tungkulin at sa mismong kongreso. At dito, yung politika nagiging parang teleserye. Alam niyo kung sino ang mga bumabati ko sa kanya? Hindi mga kalaban mula sa ibang partido, kundi ang mga dati niyang kakampi. Ayon sa source, patunay daw ito na ang problema ay mas malalim pa sa ordinaryong awayan politika. 29. Tandaan niyo ang numerong yan. Hindi lang yan basta numero. Ito yung bilang ng mga kapwa niyang mambabatas na unang pumirma sa reklamo laban sa kanya. Ibig sabihin, sa simula pa lang, hindi ito laban ng isang tao, kundi sentimento ng isang malaking grupo. At para mas maintindihan natin yung political landscape, tingnan niyo to. Ang lakas CMD, ang pinakamalaking partido sa Kamara, at ang UNP, yung dati niyang partido, parehong kumikilos laban sa kanya. Pag pinagsama mo ang lakas niyan, mabigat na puwersa yan sa loob ng Kongreso. At hindi lang yan galing sa source ha, pakinggan niyo to, isang direktang sipi mula sa kapwa niyang mambabatas. Patunay na tinitingnan nila ang issue bilang isang parang sakit na kailangang gamutin agad bago pa kumalat sa buong institusyon. Okay, dito tayo ngayon sa legal na aspeto. Ito kasi ang pinakapuso ng usapin. Hanggang saan ba ang free speech ng isang kongresista at kailan ito nagiging abuso sa poder? Saan ba talaga yung linya? Tingnan nyo itong comparison na to. Sa isang banda, ang parliamentary immunity, dapat shield yan para mailabas ang katotohanan. Pero sa kabilang banda, ayon sa source, ginawa raw itong sandata para manira. Isang sagradong pribileyo na ginamit daw sa maling paraan. At may isang linya sa article na talagang tumatak. Gawin mo ang trabaho mo, hindi ang vlog mo. Patama raw ito sa modernong politika. Ayon sa source, dito nabubulo ang problema kapag mas inuuna na yung personal na kasikatan kaysa sa tunay na serbisyo publiko. So, matapos ilatag ang lahat ng ebidensya at argumento, ano nang hirit ng source? Bakit expulsion agad? Bakit yung pinakamabigat na parusa ang tanging solusyon na nakikita nila? Ayon sa source, yung mga mas magaan na parusa tulad ng simpleng sermon o suspensyon, parang band-aid lang daw yan sa isang malalim at malalang sugat. Hindi raw sapat. Ang kailangan daw talaga ay operasyon, ang tuluyang pagtanggal sa kanya sa pwesto para magkaroon ng tunay na paggaling.
At para malinaw, nililinaw ng source na hindi raw ito personalan, hindi raw ito tungkol sa paghihigante. Para sa kanila, isa itong paglilinis, isang mahalagang hakbang para maibalik ang dignidad at tiwala ng publiko sa Kongreso. At dito na ilabas ng source ang huling baraha nila. Isang matinding babala para sa kamera. Parang sinasabi nilang, kapag wala kayong ginawa dito, kinukumpirman nyo lang ang hinala ng taong bayan na sa Kongreso, kayo-kayo lang din ang nagpoprotektahan. Kaya iiwan namin kayo sa tanong na ito. Itong kasong ito, simpleng away politika lang ba? O baka naman, isa na itong simptomas ng mas malaking problema na nagbabanta na sa mismong pundasyon ng ating demokrasya? Isang tanong na hindi lang para sa Kongreso, kundi para sa ating lahat.